Greetings mga kababayan, sa Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program ng lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic no, sa episode nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin na ni Roldan Gamo, yung po kanyang sender name. At ang tanong po niya, ito may kinalaman no sa usapin na about land reform beneficiary no. Ah, Sabi dito, good PM po, sabi ng DAR sa amin galing sa Bohol, nagtawa po kasi yung staff nila. Nakalagay po sa beneficiaries ang pangalan ng papa ko. Tapos may pinsan ako, gusto hatiin yung lupa. May claim po ba siya? Hindi naman siya heirs. Beneficiary lang po ang papa ko. Sabi po ng DAR, tinawagan namin sa amin ay lang daw talaga yun. Totoo ba yun? Please, kailan po namin ang kaliwanagan. Well, base sa sulat mo mismo, no, Mr. Roldan, ay ang tatay mo bilang ay talagang Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs kung tawagin, ay may karapatan po siya doon sa nasabing lupa. No? Kasi siya po ay itinuring, itinalaga no, ng DAR. Ngayon, yung sinasabi mo ng pinsan mo na ay gustong makipaghati dahil kiniklaim niya, wala naman sinasabi rito kung ano yung basyan, bakit makihati siya. Sabi mo, hindi naman sila heirs. Now, kahit na sabihin natin heirs yung pinsan mo, isa sa mga heirs, the fact na yung lupang yan ay na-award sa'yo lang yan. Walang karapatan ang pinsan mo na makihati. No? Kung meron siyang reklamo, abang usapan yun. Mag-file siya ng petition sa court, doon sa Department of Agrarian Reform. At patunayan niya kung paano siya magiging may karapatan na makihati. Because tandaan po natin, no? Ang mga beneficiaries lang na agrarian reform, yung tinatawag natin ARBs, no? Ang may karapatan na magkaroon, matumanggap ng biyaya, no? Sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng bansa po natin. So kung kayo naman ay hindi naman na itinalagang qualified na agrarian reform beneficiaries, kahit na sabihin pa natin tenant kayo doon sa lupa, o kaya farm worker kayo doon sa lupa, it does not automatically follow na entitled na kayo para magkaroon ka ng biyaya or magkaroon ka ng benefits sa ilalim ng agrarian reform. Kailangan muna na itatalaga kayo, no, ng Department of Agrarian Reform na isang legitimate or bona fide na land reform o agrarian reform beneficiaries. At pag kayo ay talaga na bibigyan po kayo na tinatawag nating yung Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA, no? At kung kayo naman ay ang tatay mo naman ay naging land reform beneficiary sa panahon pa nung 3 dekada na sa ilalim ng Presidential Decree number 27, no? Ay ang ibigay naman sa inyo siyempre yung emancipation patent. So dahil bago na itong sulat mo, ay it is assumed na yung papa mo ay nagiging land reform beneficiaries sa ilalim po ng agrarian reform, the Comprehensive Agrarian Reform Law dito po sa ating Republic RA 6556, kung hindi ako nagkamali, no? Yan po ang binabasihan ng inyong karapatan bilang land reform beneficiaries. So ang gagawin mo, no, ay ipanindigan po ninyo ang pagtalaga ng inyong papa doon sa land reform. Kasi pag hindi po nagkaroon ng possession ang papa mo doon sa lupa, kasi requirement sa mga agrarian reform beneficiaries, pag kayo ay tinalaga na you have to take actual possession of the property, no, na sa lupa na inaward sa iyo sa loob ng 6 na buwan from the time na binigyan kayo ng notice. Otherwise, no, kung hindi po ninyo hindi kayo magkaroon ng actual possession dun sa lupa, this could be a violation of the terms and condition of the
award sa inyo. And that could be a ground for the cancellation of your CLOA. Kaya napakamahalaga po na ay dinggin ninyo, tuparin ninyo ang terms and condition ng CLOA. Katulad niyan, wala kayo doon sa Bohol, no? Ay kailangan ni your father, no, kung buhay pa siya, ay kailangan pumunta siya ron, kailangan ay personal na isaka niya yung lupa. Otherwise, this could be a violation of the terms and condition of the CLOA, and this could lead to the cancellation of the CLOA. At mawalan po kayo ng karapatan dito. Now, in the event naman na wala na si papa mo, no? Because siya pa rin yung land reform beneficiaries, kung wala na siya, abay kailangan din bilang kayong tinatawag nating compulsory heirs niya, no? Ay kailangan din na magkaroon kayo ng tinatawag nating extrajudicial settlement of estate upang sa ganun at may submit ninyo ito sa DAR at kayo ay kikilalanin, no, bilang successor or interest, no, ng inyong papa na isang land reform beneficiary na siyang hahalili ngayon doon sa lupa na i-award sa inyo, and bilang successors and interest, syempre ay may mga kaakibat din ng mga kondisyonis doon na dapat sundin ng mga tagapagmana. So ang gawin mo, no, ay makapag-ugnayan kayo sa DAR doon sa Bohol, and so that you can have more guidance because maaaring may mga ibang impormasyon pa na dapat ninyong malaman at hindi naman maliwanag doon sa sulat mo, no, kung ano pa ba ang kailanganin ninyo. But definitely, no, ay dapat tuparin ninyo ang mga terms and condition dito. Katulad ngayon, no, meron na tayong tinatawag na yung ating the new Emancipation Law Act, no, pinasa ito I think 3 years ago, na kung saan ang mga land reform beneficiaries po, no, ay hindi po kailangan pa magbayad ng anumang penalty, anumang pagkakautang sa land bank, no, kasi tandaan po natin nung una kasi pag kayo ay awardee ng land reform, naging land reform beneficiary kayo at binigyan kayo ng lupa, no, ng DAR, na may obligasyon kayo na bayaran ito by installment, no, yearly installment for 30 years sa land bank. Ngayon, because of the new emancipation agrarian reform emancipation law na napirmahan ng gobyerno, I think that was 2 years ago, ay hindi libre na po ang lupa, no? Hindi na po kailangan pa magbayad, no? Yung mga qualified na ARBs, no, na beneficiary ng land reform. Now, because of this, so marami na pong nag-trigger po ito ng interest, no, na gusto na pong i-assert yung kanilang karapatan, lalo na because libre na po, no, wala na kayong babayaran sa land bank. Kung mayroong mang balance, write-off na rin po ito, kasama yung interest payment at penalty charges. At kung namayapa ng yung tatay, no, yung papa mo, ay wala na rin kayong babayaran na estate tax dito, no? Kasama po yan sa mga benefits, no, ng isang land reform beneficiaries. So, paki-check po, no, coordinate with the land bank office upang magkaroon pa talaga ng detalye o more information sa situation mo. Lalo pat hindi naman maliwanag kung yung papa mo ba are still alive o is still alive, or kung wala naman, just follow yung ating mga basic na sinabi natin kanina na magkaroon kayo ng settlement of estate. Sundin nyo yung procedure doon, magkaroon kayo ng publication for 3 consecutive weeks doon sa settlement of estate, no, doon sa papa mo. At wala kayong babayaran na estate tax dito, no, kung sakaling wala na ngayong papa mo, kasi kasama po yan sa benefits ng isang land reform beneficiary in the event po na siya po'y pumanaw, ang kanyang mga heirs po, no, ay hindi na po mababurden para magbayad pa ng estate tax. So I hope nasagot po natin, no, ang katanungan sa atin ni Roldan, no, Roldan Loan Gamo. So
sa kapasok pa lang, no? At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel o nakapag-follow sa ating Facebook account at hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang click lang po ng subscribe, share, and like buttons po natin. At ganun po sa Facebook, no? Paki-follow po ninyo so that matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating reach, no, sa ating mga kababayan upang sila din, no, ay makinabang, no, may mapulot sa pinag-usapan natin. Just simply what by sharing yung ating pong mga videos po sa kanila at may matutunan din po sila, mapupulot ng mga legal na impormasyon o kalaman. At makikinabang din ang lahat ng mga kababayan po natin. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So, hanggang dito na muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Thank you for your time. Bye-bye for now. God bless.